Sa kasaysayan ng Pilipinong showbiz, may mga pangalang hindi lamang sumikat, kundi naging bahagi ng pang-araw-araw na kamalayan ng bansa. Isa sa mga natatanging pangalang ito ay si Norberto Marcelo, na mas kinilala at minahal ng masa sa kanyang palayaw na Bert Tawa Marcelo. Ang kanyang halakhak, isang tunog na malakas, walang preno at nakahahawa, ay naging isang pambansang himig ng kasiyahan noong dekada 70 at 80. Higit pa sa pagiging isang komedyante at personalidad sa telebisyon, si Bert Marcelo ay isang simbolo ng simpleng Pilipino na, sa pamamagitan ng talento at pagpupursigi, ay nagawang abutin ang tugatog ng tagumpay habang nananatiling nakatapak ang mga paa sa lupa. Ang kanyang pagiging mukha ng isang tanyag na tatak ng serbesa at ang pagiging kasama ng Asia's Queen of Songs na si Pilita Corrales sa programang Ang Bagong Kampeon ay ilan lamang sa mga haligi ng kanyang karera. Ngunit sa likod ng mga patalastas at palabas na ito ay may isang kwento ng pagsisikap, paninindigan at isang malalim na pag-unawa sa kislap at anino ng buhay. Ang salaysay na ito ay isang pagbabalik tanaw sa buhay at legasya ni Bert Tawa Marcelo, ang taong nagpatunay na ang isang tapat na tawa ay kayang magbigay liwanag sa isang buong bansa. Mga unang taon sa baliwag pagsibol ng isang komedyante, ipinanganak si Norberto Marcelo noong ika-6 ng Hunyo, 1936, sa bayan ng Baliwag, Bulacan. Siya ang ika-9 sa 10 magkakapatid nina Alejandro de Hoya at Josefa Marcelo. Sa isang malaking pamilya, ang buhay ay simple at nakasentro sa pagtutulungan. Sa kanyang taas na 5 talampakan at 6 na pulgada, si Bert ay nagtataglay ng isang presensyang madaling mapansin. Hindi dahil sa kanyang pangangatawan, kundi dahil sa kanyang likas na karisma. Ang kanyang formal na edukasyon ay naganap sa kanyang bayang Sinilangan. Nagtapos siya ng elementarya sa Baliwag Elementary School at ng sekundarya sa Baliwag Academy. Ngunit ang kanyang tunay na pag-aaral ay hindi lamang naganap sa loob ng silid-aralan. Sa kanyang mga bakanteng oras, maagang namulat si Bert sa kahalagahan ng pagbabanat ng buto. Naging katuwang siya ng kanyang pamilya sa kanilang kabuhayan, isang pamilyar na tanawin sa palengke ng Baliwag habang nagtitinda ng baboy. Ang karanasang ito ang humubog sa kanyang pananaw sa buhay, na nagtanim sa kanyang isipan ng kahalagahan ng sipag at ang pagiging malapit sa karaniwang tao, isang katangiang dadalhin niya hanggang sa rurok ng kanyang kasikatan. Sa kabila ng kanyang maagang pagtatrabaho, mayroon siyang pangarap na malayo sa ingay ng palengke at entablado, ang maging isang abogado. Subalit, tila may ibang landas na itinakda para sa kanya ang tadhana. Ang kanyang kaaya-ayang personalidad, bilis ng pag-iisip at natural na kakayahang magpatawa ay hindi na natiling lihim sa kanilang komunidad. Unang nakilala ang kanyang talento sa Baliwag, kung saan siya ay kinilala bilang isa sa pinakamahilig at pinakamagaling magbigay ng komedya sa kanilang lugar. Ang maliit na entablado ng kanilang bayan ay naging kanyang unang pagsasanay. Mula sa mga pagganap sa mga dula-dulaan sa paaralan, school plays, umakyat siya sa mas formal na mga tanghalan ng teatro, theater stage plays. Sa bawat pagganap, lalong nahasa ang kanyang husay sa pag-arte at komedya. Ang kanyang estilo ay hindi pilit. Ito ay nagmumula sa isang matalas na obserbasyon sa mga pang-araw-araw na sitwasyon at sa isang tunay na kasiyahan sa pagbibigay aliw. Ang pangarap na maging manananggol ay unti-unting napalitan ng isang mas malinaw na bukasyon, ang maging isang alagad ng sining na naghahatid ng ligaya. Pagsikat sa pelikula at telebisyon ang pag-ukit ng pangalan. Ang natural na talento ni Bert Marcelo ay hindi nagtagal na napansin ng mas malalaking manlalaro sa industriya ng aliwan. Ang Sampaguita Pictures, isa sa mga dambuhalang estudyo ng pelikula noong panahong iyon, ang nagbigay sa kanya ng unang pagkakataon sa pelikula sa pamamagitan ng proyektong Roselia. Ito ang naging formal na pinto para sa kanya upang pasukin ang makulay na mundo ng showbiz. Matapos ang kanyang debut, sunod-sunod na ang mga proyektong ipinagkatiwala sa kanya. Ang kanyang filmografiya ay sumasalamin sa kanyang kakayahang umangkop sa iba't ibang papel, bagamat ang komedya ang nanatiling kanyang pinakamatibay na sandata. Ilan sa mga pelikulang naging bahagi ng kanyang karera ay ang mga sumusunod, dekada 60. Sa huling bahagi ng dekada, nagsimula siyang magkaroon ng mas makabuluhang mga papel.
Kabilang dito ang pilyo sa girls, 1,967, Pampanga at sa isang kabayong tsismosa, 1,968, at isang serye ng mga pelikula noong 1,969 tulad ng Tisoy, Crazy 8, Ang Walong Dyango, at Teenage Escapades. Ang pelikulang Crazy 8 ay naging partikular na memorableng proyekto para sa kanya. Bukod sa ito ang isa sa mga pelikulang nagbigay daan upang siya ay kilalanin bilang isang ganap na bituin. Ito rin ay nag-iwan ng pisikal na alaala. Sa isang panayam, ibinahagi niyang 2 beses siyang nahulog mula sa kabayo habang isinasagawa ang shooting ng pelikula. Isang patunay sa mga panganib at sakripisyong kaakibat ng pag-arte. Dekada 70. Ito ang dekada kung saan tuluyang nagningning ang bituin ni Bert Marcelo. Naging mas abala siya sa paggawa ng pelikula, kabilang ang Let's Do It, The Las Vegas Way at May December, 1970, Damaso Guerrero, The Panther, at Ganyan Pala Ang Umibig, 1973, Sa Pagitan ng Dalawang Langit, Langit Ko Ang Pag-ibig Mo, at Huwag Mo Akong Paandaran, 1975, Hindi Kami Damong Ligaw, Bago Lumamig Ang Sabaw, at Ay, Manuela, 1976, at Captain Batuten, 1977. Habang unti-unting naitatag ang kanyang pangalan sa pelikula, isang oportunidad sa telebisyon ang tuluyang maglalagay sa kanya sa pedestal ng pambansang kamalayan. Noong dekada 70, kinuha si Bert ng San Miguel Beer upang maging mukha ng kanilang kampanya. Ang kanyang patalastas, kung saan buong sigla niyang binibigkas ang linyang "Mag-beer muna tayo", ay naging isang cultural phenomenon. Ang simpleng paanyayang ito ay naging higit pa sa isang islogan. Ito ay naging isang pambansang catchphrase na sumasalamin sa kultura ng pakikisama, pagdiriwang at pagpapahinga ng mga Pilipino. Ang kanyang natural na karisma at imaheng malapit sa masa ay naging perpektong representasyon ng tatak na nagpatibay sa kanyang estado bilang isang household name. Kasabay ng kanyang tagumpay sa komersyal, isa pang mahalagang yugto sa kanyang karera sa telebisyon, ang pagiging co-host niya sa sikat na talent search na Ang Bagong Kampeon. Kasama ang Asia's Queen of Songs na si Pilita Corrales, ang kanilang tambalan ay naging epektibo at minahal ng manonood. Ang programa ay naging isang mahalagang plataporma para sa pagtuklas ng mga bagong talento sa pag-awit sa buong bansa. Ang husay ni Bert bilang host ay hindi lamang nakasalalay sa kanyang komedya, kundi pati na rin sa kanyang kakayahang magbigay ng kumpiyansa at gaan ng loob sa mga kalahok, na karamihan ay mga baguhan at kinakabahan sa entablado. Pagkilala at parangal ang bunga ng husay at dedikasyon. Ang walang kapantay na talento at kasikatan ni Bert Marcelo ay hindi nalampasan ng mga institusyong nagbibigay parangal sa industriya. Ang kanyang kontribusyon sa live entertainment ay formal na kinilala ng Aliw Awards, isa sa mga pinakaprestihiyosong tagapagbigay parangal sa Pilipinas. Noong 1977, iginawad sa kanya ang karangalan bilang Best Solo Performer. Ito ay isang testamento sa kanyang kakayahang mag-isang magdala ng isang palabas at aliwin ang libo-libong manonood gamit lamang ang kanyang talas ng isip at nakahahawang enerhiya. Ang pagkilala ay hindi natapos doon. Noong 1978, muli siyang pinarangalan ng Aliw Awards sa pagkakataong ito bilang Best MC Comedian. Ang parangal na ito ay nagpatibay sa kanyang estado bilang isa sa mga pinakamahusay na host at komedyante ng kanyang henerasyon. Ang kanyang husay ay hindi lamang limitado sa pagpapatawa, kundi pati na rin sa pagpapanatili ng daloy at sigla ng anumang programa o pagtitipon. Ang taong 1978 ay naging isang partikular na makabuluhang taon para sa kanya. Bukod sa parangal mula sa Aliw, naranasan din niya ang isang karangalang hindi malilimutan nang siya ay mapili bilang isa sa mga MC para sa Philippine Night sa prestihiyosong Canadian National Exhibition. Ang pagkakataong ito, nakatawanin ang Pilipinas sa isang pandaigdigang entablado, ay nagdulot sa kanya ng labis na kagalakan at pagmamalaki. Para sa isang lalaking nagsimula sa pagtitinda sa palengke ng Baliwag, ang pagtayo sa isang entablado sa ibang bansa upang ipakita ang talento ng Pilipino ay isang katuparan ng pangarap na higit pa sa kanyang inaasahan.
Ang mga parangal na ito ay hindi lamang tropeyo. Ito ang mga simbolo ng kanyang dedikasyon, profesionalismo, at ng pagmamahal na ibinalik sa kanya ng industriya at ng publiko. Ang personal na buhay at pananaw, ang tao sa likod ng tawa, sa kabila ng maningning na ilaw ng entablado at kamera. Si Bert Marcelo ay isang taong may malalim na pagpapahalaga sa pamilya at sa kanyang mga pinagmulan. Ikinasal siya kay Alicia Alice Trinidad Castro at biniyayaan sila ng 4 na supling. Ang kanyang pamilya ang nagsilbing kakanyang kanlungan at inspirasyon sa gitna ng isang abala at mapaghamong karera. Isa sa mga pinakahinahangaang katangian ni Bert ay ang kanyang kababaang loob. Sa kabila ng kanyang tinatamasang kasikatan, hindi niya kailanman tinalikuran ang kanyang pagiging simple. May mga kwento mula sa kanyang mga kababayan sa Bulacan na nagsasabing kahit noong siya ay isa ng malaking bituin, madalas pa rin siyang makitang sumasakay sa pampublikong jeepney. Hindi siya nag-atubiling makipagbiruan at makipagkwentuhan sa kanyang mga kakilala at kababayan na para bang hindi nagbago ang kanyang katayuan sa buhay. Ang pagiging malapit sa masa ay hindi isang pag-arte para sa kanya. Ito ay isang tunay na bahagi ng kanyang pagkatao na nag-ugat sa kanyang mga karanasan bago pa man siya sumikat. Ang kanyang mga pananaw sa buhay ay sumasalamin sa isang taong dumaan sa maraming pagsubok, ngunit piniling harapin ang mga ito ng may optimismo. Naging pilosopiya niya ang kasabihang, walang ibang makatutulong sa iyong sarili kundi ikaw din lamang. Ang paniniwalang ito sa sariling kakayahan, self-reliance, ang nagtulak sa kanya na magpursige at huwag umasa sa iba para sa kanyang tagumpay. Malaki rin ang kanyang pangarap para sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang mga kapatid. Isa sa kanyang mga mitiin ay ang matulungan ang pag-aaral ng kanyang mga pamangkin. Isang hangaring nagpapakita ng kanyang pagpapahalaga sa edukasyon at sa pag-angat ng antas ng pamumuhay ng kanyang buong angkan. Kinilala niya na ang buhay ay puno ng problema. Ayon sa kanya, lahat ng tao ay may pinagdaraanan, subalit hindi ito dapat maging hadlang upang mawalan ng oras para sa paglilibang at pag-aaliw sa sarili. Para sa kanya, ang pagtawa at kasiyahan ay hindi lamang isang luho, kundi isang pangangailangan upang mapanatili ang balanseng pananaw. Ang paniniwalang ito ay buod sa isa pa niyang paboritong kasabihan, laugh and the world will laugh with you, weep and you weep alone. Ang mga pamantayang ito, kababaang loob, pagsisikap, pagpapahalaga sa pamilya, at isang positibong pananaw, ang nagsilbing kompas ni Bert Marcelo sa kanyang paglalakbay. Ito ang mga naging susi hindi lamang sa kanyang profesional na tagumpay, kundi sa pagbuo ng isang karakter na minahal at nirespeto ng lahat. Ang huling kabanata at pamana, sa rurok ng kanyang karera at habang patuloy na nagbibigay aliw sa milyon-milyong Pilipino, isang hindi inaasahang pangyayari ang biglang tumapos sa makulay na buhay ni Bert Marcelo. Noong 15 ng Disyembre, 1995, siya ay pumanaw matapos dumanas ng isang matinding stroke. Siya ay nasa edad na 59. Ang kanyang biglaang pagpanaw ay ikinagulat at ikinalungkot ng buong bansa. Marami ang nagluksa sa pagkawala ng isang icon na naging bahagi ng kanilang mga tahanan sa loob ng maraming taon. Ang tawang nagbigay kasiyahan sa kanila ay biglang natahimik. Ang kanyang mga labi ay inuwi sa kanyang pinakamamahal na bayan at inihimlay sa Baliwag Municipal Cemetery sa Bulacan, kung saan siya nagsimula at kung saan siya nagtapos. Bagamat maagang na maalam, ang legasya ni Bert Tawa Marcelo ay nananatiling buhay at matingkad sa industriya ng showbiz at sa puso ng mga Pilipino. Nag-iwan siya ng isang di matatawarang marka bilang isang komedyante na ang humor ay malinis, matalino at malapit sa karanasan ng karaniwang tao. Higit pa rito, ang kanyang buhay ay isang aral sa kababaang loob at profesionalismo. Siya ay minahal at nirespeto ng kanyang mga kasamahan sa trabaho, hindi lamang dahil sa kanyang talento kundi dahil sa kanyang kabutihan at pagiging isang tunay na kaibigan. Ang kanyang halakhak ay maaaring hindi na maririnig ng live, ngunit ang alaala nito ay patuloy na nagdudulot ng katangiti. Si Bert Marcelo ay hindi lamang isang pangalan sa listahan ng mga sikat na artista. Siya ay isang institusyon, isang cultural icon na nagturo sa isang henerasyon na sa gitna ng mga problema ng buhay, laging may dahilan para tumawa. Ang kanyang kwento ay isang paalala na ang tunay na tagumpay
ay hindi nasusukat sa dami ng parangal o sa taas ng kasikatan, kundi sa lalim ng positibong epekto na iniiwan ng isang tao sa buhay ng iba.